Stronger, wiser, and more confident si Carla Abellana as she turns 38 this month. Kasabay niya ng paghahanda niya sa challenging role bilang si Georgina ng Widow's War na mapapanood na natin this July 1. Kamusta naman kaya si Carla? Makichika kay Nelson Canlas. 38 and empowered. Yan ang aura ni Carla Abellana sa pag-upo niya sa GMA Integrated News Interviews. Dumaan ang Kapuso star sa matinding dagok sa nakalipas na taon, tulad ng paghihiwalay nila ng dating asawang si Tom Rodriguez. Ang daming nangyari in the last 2 years sa buhay mo. And kailangan mo siyang maranasan lahat before you're 38. Would you say that, the new Carla that I'm seeing now is completely out of the woods? Ay, oo naman. Some people take longer, even decades pa, to rise again, to recover. Ako definitely out of the woods. Kasi it's also at some point, magiging decision mo din yan, choice mo din yan. Kung talagang magsistay ka ba dito sa ganitong state? Or, are you the type na gagamitin mo na yan to learn from it and be a better person? Para kay Carla, malaki na ang pagbabago. Pero hindi raw niya itinatago na may kaunti pang takot ang kanyang pagharap sa buhay. I'm stronger, wiser, mas confident. Most grateful for na nakinaya ko. Kumbaga, bumangon ako, nakapag-recover ako. I don't give myself all the credit, of course. Pero at any point, kahit sino naman, pwedeng sumuko na lang eh. Nagawi din ang usapan namin tungkol sa pinagtatalo ng divorce bill sa Kongreso. Catholic ako. Pero ano naman ako din, very realistic naman din ako. I see the bigger picture and of course, sa panahon ngayon, iba na eh. Sa nakikita ko, ang daming magbe-benefit because aminin natin, marriage isn't easy. It can get toxic. Marami, unfortunately, na nagiging abusive na yung relationship nila. Sana mapirmahan na yan, ma-finalize na. Because, unfortunately nga, there are marriages na nagsistay nga sila for the sake of the children. They stay married dahil wala silang ibang option. Pero hindi na healthy for the family, not just for the marriage. So, ang dami and, I'm sure dapat pakinggan talaga nila yung mga citizens, mga Filipinos. Open pa rin daw si Carla to dating. Kaya lang, packed raw ang kanyang schedule sa iba't ibang commitment. Kabilang na ang kanyang pagganap as Georgina sa Widow's War. Ito na raw ang isa sa pinakamatinding ginawa ni Carla. Kung mas confident ngayon si Carla, ibang-iba raw ang confidence ni Georgina. She's a strong character. Talagang palaban siya. Hindi nagpapaapi. Ayaw niya ng kinakawawa siya. Iba yung tapang ni George. Iba yung lakas ng loob. And malalim talaga yung pinanggagalingan ng galit niya. Pag ginalit mo siya. I will end this with a joke I saw on the internet. Pagre-reactin kita. Kasi Widow's War daw yung title. Yes. Pero yung leads, pareho silang separated. Mapipikong ka ba pag nabasa mo yon? Hindi naman. Actually, natatawa pa nga ako about it eh. Kasi what are the odds? My gosh. Kita mo nga naman, di ba? Hindi naman planado yon, hindi naman ginusto yon. Nataon lang. Individually, kami ni Bea, pagdaanan namin kung ano man yung mga pinagdaanan namin sa personal lives namin. And then, sakto pa timing with Widow's War and our corresponding roles, ganito pa. So, parang feeling ko si God lang naman yung mga kabuo ng ganyang plot twist na, di ba, what are the odds na, oo nga, pareho tayo, we have a lot in common, ha? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Getting ready na for the upcoming GMA Gala 2024 ang star of the new gen na si Jillian Ward. At may mini-spoiler pa siya para sa mga tumututok sa abot kamay na pangarap. Makichika kay Lars Santiago. Mula sa kanyang stunning black gown noong 2022 to ocean wave-inspired gown last year, di raw pahuhuli si Jillian Ward sa upcoming GMA Gala next month. Kaya naman todo na ang kanyang paghahanda. Pinag-iisipan daw niyang mabuti, hindi lang ang kulay ng kanyang damit, kundi ang overall look.
Naghahanap po ako ng mga ideas para po sa pwede kong suotin. Pero ako mahilig po ako mag-dress up talaga. Gusto ko po yung medyo colorful pag may mga events. Zoe! Zoe, wag ka sasama kay Dax! Sa ngayon, tuloy-tuloy lang sa trabaho si Jillian, lalo pat mas nagiging intense ang takbo ng kwento ng abot kamay na pangarap. Magbabati pa po ba talaga si Zoe at si Annalyn? Or kung ano pa po mangyayari sa kanila? And syempre po kung ano gagawin ni Zoe ngayon dahil wala na si Ma'am Moira, wala na si Dax. Excited na pagkukwento ni Jillian. May darating na karakter sa abot kamay na pangarap. Pero secret pa raw muna maging sa kanila kung ano ang magiging papel nito. Hindi ko lang po sure kung anong character niya or kung sino po siya, kung babae ba ito or lalaki. So, nakaka-excite po kasi ang last pong pumasok po sa amin is si Miss Pilar po bilang si Madam Chantal na nagpapahirap ng buhay ni Annalyn. So, ngayon naman po, sana naman may dumating na magpapagaan sa buhay ni Annalyn. Pagkatapos ng GMA Gala, maghahanda naman si Jillian para sa Sparkle Tour nila sa Japan, kung saan makakasama ng star of the new gen ang co-star na si Ken Chan. Pati si Naruru Madrid at Bianca Umali at Julian San Jose at Raver Cruz. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Angat ang ganda ng Pinay sa kabi-kabilang pageant sa probinsya na dinaluhan ng ilang Kapuso stars. Yan ang report ni Justoni Jumamil ng GMA Regional TV1, Mindanao. Ang ganda ng 11 kandidata sa Coronation Night ng Mutya ng Malapatan 2024 sa Sarangani. Lalo pang pinagningning sa pagdalo ng ilang Kapuso stars. Hosts ng event sina Sparkle artist Rabia Mateo at E.A. Guzman. Hinarana naman ni Rocco Nasino ang mga kandidata. Napakasaya and grabe yung init na pagtanggap ng mga Malapateño sa aming mga Kapuso artists dito sa Malapatan. Bitin po kami sa oras na nandito kami sa Malapatan. We wish now it could be extended. Kasi first we enjoy the food, tapos yung warmth po ng mga tao. Very warm ang mga Kapuso natin dito sa Malapatan. At it's very nice to see na ang mga Kapusos na extend dito sa Sarangani Province. Sa huli, kinoronahan bilang Mutya ng Malapatan 2024 ang 20 anyos na si Evangelica Gafa, isang BS Ed major in English student. Angat na angat din ang ganda ng 13 kandidata sa Miss Tacloban 2024 na isa sa highlight ng Sangyaw Festival at sa ikalawang pagkakataon. Official host si sportscaster at 24 oras game changer host Martin Javier. Nagningning din ang gabi sa pangaharana ni Sparkle artist at abot kamay na pangarap star, John Vic de Guzman. Nagwagi bilang Miss Tacloban 2024 si Crystal Sheen Barredo. It's been an awesome experience, back-to-back years, seeing all of these ladies go through, of course, this journey. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa akin at sa lahat ng kapusong kasama ko. Looking forward soon na makapag-perform ako ulit. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Just Tony Humamil, nakatutok 24 oras.